Ang nakaraan, gumaan na kahit papano ang nasa balikat ni Claude dahil sa pagdating ni Lowell bilang kanyang tauhan. Kaya lang may panibagong problema ito, iyon ay dahil talagang nauubusan na sila ng salapi. Kaya dito ay pinakita ni Ghislaine kay Claude ang tinatago nitong yaman. Ito ang mga kayamanang sinamsam niya na tinatago ni Count Diggle, tinago niya ito at hindi pinaalam sa kanyang ama, bagay na ikinatakot ni Claude, dahil isang malaking kasalanan ang ginawa ng ating bida at maaaring maituring itong rebelyon sa teritoryo ng Perdiem. Pagpapatuloy, katwiran ni Ghislaine ang lahat ng kanyang binigay na runestone sa kanyang ama ay hindi naging libre. Ang pagbibigay ng runestone ay may katumbas na kapalit, ang pag-uwi niya ng mga samsam na kapantay, kung hindi man masigit pa, ang halaga nito. Bumabalot ang kaba sa dibdib ni Claude. Habang pinagpapawisan sa nerbiyos, maingat siyang nagtanong. Wala bang kaalam-alam dito si Count Ferdium o ang kanyang mga tauhan? Siyempre wala, di ba't kilalang hikahos ang Diggle? Marahil ang akala nila ay naubos niya ang halos lahat ng kanyang yaman sa gastos ng digmaan. Total, iyon naman ang iniulat ko. Sa sandaling natapos ang digmaan, walang sinayang na oras si Ghislaine at agad na nilusob ang Diggle. Bagamat ang isang layo niya ay paksain si Count Diggle upang maiwasan ang anumang gulo sa hinaharap, ang kanyang pangunahing pakay ay kamkamin ang lahat ng kayamanan ng mga maharlika. Gaano man kahirap ang isang lupain, ang maharlika ay maharlika pa rin. Bukod dito, kilala ang Diggle Estate sa pagsasamantala sa mga residente nito. Nangangahulugan iyon na may malaking yaman na itinatago ang pinuno at ang kanyang mga alagad. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Claude habang pinagmamasdan ang mga gintong barya sa loob ng ball. Grabe, ang dami pa rin pala nito. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ganoon na lang ang kalagayan ng kanilang lupain. Ay, hindi lahat yan galing sa Diggle. Sinalakay ko na rin ang mga baron iya na nadaanan ko pa uwi. Ano, sinamsam ko ang yaman ng lahat ng sumali sa digmaan. Nasa daan ko na rin lang naman, kaya sinagad ko na. Grabe, at lahat ng yan, sayo lang. Kanino ko pa ba ibabahagi? Ayaw na ayaw kong kinukuha ang kung anong akin, sabi ng ating bida. Napapikit na lamang si Claude sa walang hiya na mga salita ni Ghislaine. Di ba't hindi naman ibang tao ang ama niya? At hindi ba't sa ama niya dapat ito? Mas masahol pa sa bandido ang lalaking to kaysa sa isang maharlika, bulong niya sa sarili. Ang hirap talaga niya intindihin, minsan akala mo mabait, madalas makikita mo may halimaw na ugali. Marami na siyang nakitang sakam na maharlika sa kaharian ng Siren, ngunit ngayon lang siya nakakilala ng isang taong ganito kalantaran ang pagkahumaling sa pera. Hoy, wala ka bang tinatagong sikreto tungkol sa iyong kapanganakan? Ano? Anong ibig mong sabihin? Nang titigan siya ng masama ni Ghislaine, dali-daling iwinagayway ni Claude ang kanyang mga kamay para magpaliwanag. Hindi, kasi sabi mo hindi mo sinabi kay Count Ferdium. Kailangan mo ba talagang sarilinin ang lahat ng yan? Madidismaya ang ama mo niyan. Masasabi kong mas mabuti kung ako na lang ang hahawak ng lahat. Kahit pa makuha ito ni Ferdium, unti-unti lang itong mawawala hanggang sa maubos. Nasa kalagayan sila kung saan halos hindi nila kayang harapin ang kasalukuyan, paano pa kaya ang maghanda para sa hinaharap? Kaya mas mabuti nang siya ang gumamit nito kung saan ito tunay na kailangan. Dahil doon, kahit si Ferdium ay nakikinabang din. Habang nakikinig sa usapan, biglang kumislap ang mga mata ni Claude. Kahit nagulat, hindi niya maaaring palampasin ang pagkakataong ito. Hehe, baka kailangan kong ibulong kay Ferdium ang munti mong sikreto, maliban na lang kung babawasan mo agad ang trabaho ko. Hindi pa niya natatapos ang kanyang pangungusap nang itaas ni Ghislaine ang manggas ng kanyang damit at isang ngiting demonyo ang sumilay sa kanyang mga labi. Mabuti naman, hinihintay ko talagang sabihin mo yan. Hindi kasi ako mahilig sa mga babalang puro salita lang. Ano? Makalipas ang isang saglit, tumayo si Claude mula sa isang sulok ng bodega, humihikbi. Mananahimik na ako hanggang sa mamatay, sabi nito, dahil kilala niya ang ating bida na talagang walang pinipili ito, kung nagawa nga nitong ilihim ang mga napakaraming kayamanan sa kanyang ama, siya pa kayang hindi kadugo, tiyak malalagutan siya ng hininga pag inulit pa niya ang pagbabanta kay Ghislaine. Magaling, huwag mong kalimutan ang pakiramdam na yan. Sa totoo lang, wala namang mangyayari kahit magsalita ka, pero hindi magandang tingnan, hindi ba?
Hindi na kailangang gumawa ng eksena. Nakangiting pumalakpak si Ghislaine. Tila isang hudyat, bumukas ang pinto ng bodega at pumasok si Wendy kasama ang ilang mersenaryo. Ha! Natigilan si Claude. Noong pumasok sila ni Ghislaine, sigurado siyang walang ibang tao sa paligid. Hindi niya alam kung kailan pa nag-aabang ang mga mersenaryo. Nagulat man siya o hindi, bumati sandali sina Wendy at ang mga mersenaryo at sinimulang buhatin ang mga kagamitan. Napatulala si Claude, at di nagtagal ay napailing na lang. Planano niya na ang lahat, hanggang sa huling detalye, ibang klase talaga ang taong ito. Hanggang saan ba ang nakikita ng kanyang mga mata? Dati ba itong manghuhula? Pagtataka ni Claude patungkol sa kakayanan ni Ghislaine. Tila inasahan na ni Ghislaine na mauubusan ng pera si Claude at lalapit sa kanya. Nagpatawag na rin siya ng mga mersenaryo para magsilbing tagabuhat. Inakbayan ni Ghislaine si Claude at ngumiti. Kung maubusan ka ulit ng pera, sabihin mo lang sa akin. Itigil mo na ang pag-aalala sa mga walang kwentang bagay at mag-focus ka na lang sa trabaho mo. Ako na ang bahala sa pondo. Sok! Iniwas ni Claude ang kanyang tingin, bahagyang nakanguso. Tila nasaktan ang kanyang amor proprio. Kahit na hindi mo maintindihan at magulo si Ghislaine, sa tuwing may suliranin, palagi siyang may solusyon. Malayo sa karaniwan ang kanyang mga pamamaraan, ngunit ang problema, epektibo ang mga ito. Ahem, sapat na siguro ito pansamantala, sabi ni Claude, habang tinitingnan ang kalahati ng pondo. Mabuti, maghanda ka na para umalis. Gamit ang perang natanggap mula kay Ghislaine, dali-daling bumili si Claude ng mga kinakailangang materyales. Masusi niyang sinanay si Lowell para sa mga gawaing nangangailangan ng palagiang atensyon. Habang naghahanda si Claude na umalis patungong kabisera, si Ghislaine naman ay nagtungo kay Ferdiem. Kailangan niya ng isang taong mamamahala sa mga puwersa ng lupain at magsasagawa ng pangunahing pagsasanay habang siya ay wala. Kung si Commander Randolph ang mamamahala, malamang magagampanan niya ito ng maayos. Ang pinakamainam na sitwasyon ay turuan ang mga mersenaryo ng isang paraan ng mana cultivation upang makaipon sila ng mana habang siya ay wala, ngunit kulang na sa oras. Karamihan sa kanila ay hindi kayang humawak ng mana, kaya ang pagtuturo sa kanila ng cultivation method ay mangangailangan ng individual na paggabay, tulad ng ginawa niya kay Vanessa. Kung iilan lang sana, kakayanin, ngunit imposibleng pangasiwaan ni Ghislaine ang pagsasanay ng daan-daang mersenaryo hanggang sa matuto silang mag-cultivate ng mag-isa. Kailangan ko ring ayusin muli ang mga kontrata bago ko sila turuan ng cultivation method. Sa ngayon, mas mabuting tugunan muna ang ibang kahinaan. Maaaring ituro ni Randolph ang mga pangunahing kaalamang militar na kailangan ng isang regular na hukbo. Balak niyang hilingin kay Randolph na sanayin hindi lamang ang mga mersenaryo kundi pati na rin ang mga bagong kasaping sundalo. Walang gaanong pagtutol na tumango si Randolph matapos marinig ang plano, ngunit kumunat ang noo ni Walter at agad itong kinwestiyon. Isang anino ng pag-aalinlangan ang gumuhit sa kanyang mukha. Pupunta ka sa kabisera, isa kang kamahalan. Isang kamahalan na iiwan ang kanyang nasasakupan para lamang sa pangangalakal. Mariing tanong ni Walter, ang bawat salita ay may bigat ng hindi pagsang-ayon. Opo, isa itong mahalagang bagay na nangangailangan ng aking personal na atensyon, mahinahong sagot ni Ghislaine, na tila baliwala sa kanya ang pagkadismaya sa tinig ng ama. Ha, paanong ang isang kamahalan ay kikilos na parang isang hamak na mangangalakal, personal na inaasikaso ang mga produkto? Pagtatawanan ka ng mga tao. Hindi yun mahalaga. Ang reputasyon ko ay hindi ang pinakamahalaga rito. Lalong hindi nasiyahan si Walter sa pananaw ng kanyang anak. Marahil ay dahil ito ang unang pagkakataon ni Ghislaine na pamahalaan ang sarili niyang lupain, tila wala pa siyang kamuwang-muwang sa tunay na kahulugan ng pagiging isang kamahalan. Ang pagiging pinuno ay isang sagradong tungkulin, hindi isang simpleng negosyo. Kung iyan ang iyong katwiran, hindi ako makapapayag. Isa ka ng kamahalan ngayon, at kailangan mong maunawaan kung gaano kabigat at kahalaga ang responsibilidad na iyan. Hindi karaniwan kay Walter ang maging ganito kahigpit. Ngunit nang makita niya si Ghislaine na tila walang pakialam sa bigat ng kanyang posisyon, nagpasya siyang bigyan ito ng tuwirang aral, kahit na kailanganin niyang maging masungit. Siyempre, hindi umubra ang ganitong paraan kay Ghislaine. Isang taong supply ng pagkain. Ano, napakurap si Walter, naguguluhan.
Magbibigay ako ng isang taong supply ng pagkain para sa asyenda ng Ferdium pagbalik ko. Isang sandaling katahimikan ang namayani. Biglang nagliwanag ang mukha ni Swalter, at isang mainit na ngiti ang sumili sa kanyang mga labi. Kung iisipin ko, marahil ay panahon na nga para lumabas ka ng hilaga at palawakin ang iyong pananaw. Mag-ingat ka sa iyong paglalakbay. Ipapadala ko si Randolph sa iyo sa lalong madaling panahon, sagot ng kanyang ama, na sa isang pahayag lang ng ating bida ay panalo na naman ito sa usapan laban sa kanyang ama. Buong pagmamahal na tinapik ni Swalter ang balikat ng kanyang anak. Masyadong malaking halaga iyon para tanggihan, napapayag na lamang si Swalter iyon ay dahil talagang nangangailangan ng pagkain ang kanyang lupain, dahil nauubusan na sila ng pagkukunan ng pagkain, at walang sapat na salapi, pero dahil may unlimited supply ng palay o trigo ang ating bida, hindi sila mauubusan ngayon ng pagkain. Bagamat madali niyang nalusutan ang pagtutol ni Swalter, pagbalik ni Ghislaine sa kanyang asyenda, isang mas matinding pagtutol ang sumalubong sa kanya. Nang kumalat ang balitang aalis siya para manggol-akal, hindi lamang ang kanyang mga basalyo na laging nag-aalala sa reputasyon ng umalma, kundi maging sina Belinda at Gillian, na malapit sa kanya, ay nagpahayag ng kanilang pagkadismaya. Magpadala na lang kayo ng iba. Bakit kailangang ang batang kamahalan pa ang personal na gumawa nito? Halos magkapanabay na sigaw ng dalawa. Kamahalan, kung kayo mismo ang pupunta, lahat ay kukutsain kayo. Ang pinuno ng samahan ng mga mangangalakal ay ang punong tagapamahala, kaya bakit kayo, isang kamahalan, ang hahawak nito? Dagdag ni Gillian, bakas sa mukha ang pag-aalala. Hindi, kailangan kong gawin ito ng personal dahil ito ang pinakamabilis na paraan. Hindi lang ako pupunta para manggol-akal, may iba pa akong kailangang asikasuhin sa kabisera. Ilang beses pa siyang sinubukang kumbansihin ng dalawa, ngunit tulad ng dati, hindi natinag si Ghislaine. Sa huli, napabuntong hininga na lang sina Belinda at Gillian at sumuko. Dahil dito na rin naman ito humantong, nagpasya silang sumama na lang, handang pumagitna kung may gagawing kalokohan si Ghislaine. Ilang araw ang lumipas, nasisiyahang pinagmasdan ni Ghislaine ang ilang karwahe na puno ng mga produkto. Isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mukha. Sapat na siguro ito para sa unang padala. Sigurado ka bang mabebenta mo ang lahat ng iyan? Tanong ni Claude, habang kinakamot ang kanyang baba, puno ng pagdududa. Basta't tama ang pagbebenta, walang magiging problema. Kapag nasubukan na nila ito, mababaliw ang mga maharlika rito. Huwag kang mag-alala, hindi may kakaila ang bisa ng mga pampaganda, kaya tiyak nakakalat din ang balita. Ngunit tila sobra-sobra ang unang padala. Hindi ito mga produktong maaaring itago ng matagal, kaya hindi niya maintindihan kung paano balak ni Ghislaine na ibenta ang lahat ng ito. Maging ang mga karwahe ay nagkakahalaga na ng malaking pera. Upang hindi masira ang mga produkto, nilagyan nila ng mga mahiwagang sirkulo ng pagpapayelo ang bawat karwahe at nilagyan pa ng mga runestone para mapanatili ang mahika. Sigurado ka ba talaga rito? Kung hindi ito bilhin ng mga maharlika, malulugi tayo ng malaki. Hindi perpektong solusyon ang pagpapayelo. Hay, sinabi ko nang huwag kang mag-alala. Ibenta natin ang lahat hanggang sa huli. Hindi naman ito madaling masira. Hay, kung yan ang sabi mo. Ipagpalagay ko na lang na may plano na ang kamahalan sa lahat, napabuntong hininga na lang si Claude. Sa pagkakataong ito, mga maharlika ang kanilang haharapin, mga taong kahit ang isang kamahalan ay hindi kayang basta-bastang banggain. Hindi niya mahulaan kung paano makukumbansi ng pabago bagong isip na kamahalang ito ang mga iyon. Batang kamahalan, handa na rin ang lahat dito. Isang masayang Belinda ang lumapit at nagulat. Sa likod niya ay nakatayo ang 20 alalay na may bitbit na mabibigat na kargada. Napabuntong hininga si Ghislaine. Sinabi ko na sa inyo, hindi natin kailangan ng ganito karaming tao. Isa kayong maharlika, kailangan nating mag-iwan ng magandang impresyon. Hindi niyo ba narinig ang tungkol sa pagpapakita ng kapangyarihan? Hindi kayo pwedeng magpakita ng kahinaan sa kabisera. Pipigilan sana ni Ghislaine si Belinda, ngunit matatag itong nagsalita. Kung hindi kayo mag-iingat, iisipin nilang isa kayong probinsyanong walang alam. Sapat ng pagtatawanan nila kayo sa pagiging isang mangangalakal. May punto si Belinda, kaya hindi na nakapagsalita si Ghislaine at nanahimik na lamang. Sakto namang dumating sina Gillian at Kaur,
kasama ang 50 mersenaryong armado at nakalinya sa harap ni Ghislaine. Handa na rin kami, kamahalan. Ano na naman ito? Magsasama ka pa ng ganito aming mersenaryo. Sinabi ko nang hindi natin kailangan ng marami, para na tayong sasabak sa gyera nito, pagkabigla ni Ghislaine. Mahaba ang daan patungong kabisera. Nagdadala tayo ng mamahaling produkto, kaya kailangan natin ng ganito aming tao. At kailangan nating tiyakin na maaalagaan ng mabuti ang kamahalan, seryosong sabi ni Gillian, na nagpapakitang hindi siya magpapatinag. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Ghislaine. Sige na, sige na. Dahil nakahanda na rin lang ang lahat, sabay-sabay na tayong maglakbay patungo sa kabisera. Wala nang hahabol, hindi ba? Sabay na tumanggo sina Belinda at Gillian. Ay, oo nga pala. Batang kamahalan, ano ang itatawag niyo rito? Nakapagpasya na ba kayo ng pangalan? Tanong ni Belinda. Pangalan? Opo. Kailangan natin ng pangalan kung ipakikilala at ipo-promote natin ito. Tama ka. Paano kung Lovely Bling Bling? Hindi ba't maganda pakinggan? Sa sinabi ni Ghislaine, humagalpak ng tawa si Claude, hawak-hawak ang kanyang tiyan. Wow! Anong klaseng pangalan iyan? Parang pangalan sa isang pantasya ng mga dalagita. Ang lahat ng pag-aalala ni Claude kanina ay biglang naglaho, napalitan ng purong katatawanan. Nang titigan siya ni Ghislaine ng walang emosyon, mabilis na umiwas ng tingin si Claude at nagkunwaring walang napansin. Napailing si Belinda, medyo, inaasahan ng mga maharlika na kahit ang mga pangalan ay may antas ng pagiging sophisticado. Anong masama sa bling-bling? Sa tingin ko, ang cute. Ayaw niyo ba talaga? Mabilis na bumaling si Ghislaine kay Gillian. Nabigla, nagtiim bagang si Gillian habang sumasagot. Aayos lang naman po. Sunod na tiningnan ni Ghislaine si Wendy, na nakatayo sa tabi ni Claude. Sinubukan nitong panatilihing neutral ang kanyang ekspresyon, ngunit hindi niya mapigilan ang panginginig ng gilid ng kanyang bibig. Hindi na kailangang magtanong, malinaw na ang sagot sa kanyang mukha. Batang kamahalan, seryoso, hindi po talaga iyan maganda, sabi ni Belinda na nakakunot ang noo. Napailing si Ghislaine at sa wakas ay isiniwalat ang orihinal na pangalan ng mga pampaganda. Denim, iyon ang pangalang ginamit ng Duke ng Delphine para sa mga kosmetiko sa kanyang nakaraang buhay. Narinig niyang ipinangalan daw ito sa isang sinaunang bituin. Isa itong pangalang may class, ngunit dahil ang Duke ng Delphine ang pumili nito, walang nararamdamang koneksyon si Ghislaine dito. Kaya sinubukan niyang gamitin ang sarili niyang pangalan, ang Lovely Bling Bling, ngunit bigo siya. Sige, hindi na masama. May dating na magugustuhan siguro ng mga maharlika, sa wakas ay sabi ni Belinda, na tumatango sa pagsang-ayon. Sa likuran nila, bahagyang tumagilid ang ulo ni Kaur, at naisip sa sarili, Lovely Bling Bling. Sa totoo lang, mas gusto ko iyon, sabi ni Kaur na isa ring mahilig sa mga mahahalay na salita. Malinaw na iba-iba ang panlasa ng bawat isa. Sa anumang kaso, ngayong napagpasyahan na ang pangalan, ang natitira na lang ay tumungo sa kabisera at maibenta ng maayos ang produkto. Sumakay si Ghislaine sa kanyang kabayo at nilibot ang tingin sa lahat. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha nang makita ang mga maaasahang taong nakapaligid sa kanya. Buong siglang hinayla ni Ghislaine ang renda at malakas na sumigaw. Kung gayon, tara na sa kabisera. Sa wakas, natano na nila ang Cardenia, ang kabisera ng kaharian ng Luthania. Bumungad sa kanila ang isang tanawing nagpakita ng di matatawarang karangyaan at kapangyarihan. Napakalawak nito, karapat-dapat sa pagiging sentro ng isang makapangyarihang bansa. Ang bambang na nakapalibot sa metatayog na pader ay paan ng tubig, na sa sobrang lapad ay tila isa ng ilog. Sa unang tingin pa lamang, ramdam na ang bigat at bagsik ng depensa nito, isang paalala na handa itong itaboy ang sinumang magtangkang sumalakay. Napanganga ang mga mersenaryong kasama ni Ghislaine. Hindi nila maisara ang kanilang mga bibig sa panggigilala sa kamangha-manghang syudad na ngayon pa lang nila nasal-ayan. Grabe, totoo ba to? Ito na pala ang Cardenia na naririnig ko lang sa mga kwento, bulong ng isa. Para lang laruan ng mga kastilyo sa ibang lugar kumpara rito. Yung sa atin nga sa probinsya, hindi man lang matatawag na kastilyo. Lungga lang pala yun, dagdag ng isa pa, na may halong pagkamangha at kaunting hiya. Hindi lang siya basta malaki, di ba?
Parang may iba sa itsura niya. Mas mukhang matikas. Siguradong ubos ang yaman ng kaharian sa pagpapatayo nito. Daan-daang taon nang yumayabong ang Cardenio bilang kabisera. Nagtataglay ito ng kakaibang ganda kung saan magkahalo ang mga gusaling may klasikong estilo at ang mga bagong tayong infrastruktura. Bagamat mas maunlad ito kaysa sa Ferdium, ang lugar na kanilang pinanggalingan ay isa pa ring hamak na probinsya sa liblib na bahagi ng kaharian. Kailan may hindi sumagi sa kanilang isipan na may umiiral palang ganito kalaking syudad. Kahit ang palaging madaldal na si Belinda ay nanatiling tahimik, nanlalaki ang mga mata sa pagkamangha. Maging si Gillian, na matagal ng mersenaryo at nakapaglakbay na sa iba't ibang lupain, ay hindi napigil ang humanga. Wow! Nakakapanliit tingnan pa lang, sabi ni Gillian habang nakatingala. Sabay-sabay na napabuntong hininga ang mga mersenaryo habang tinatitigan ang halos abot langit na mga pader. Ang paghanga nila ay may kasamang panlulumo, tila ba nawala na sila ng ganang makipaglaban makita pa lamang ang kuta. Naisip nila, kung sakaling magkaroon ng gulo sa loob, paano nila aakyatin ang mga pader na iyon? Hindi, imposible. Baka kahit isang gasgas ay hindi nila magawa, akyatin pa kaya. Sa kaibuturan ng kanilang puso, same time silang umasa na sana'y huwag gumawa ng anumang gulo ang kanilang pinuno sa lugar na ito, dahil tiyak na magtatapos ang buhay nila rito. Ito ang mga samasagi sa isipan nila, dahil kilala nila si Ghislaine na lapitin ng gulo at atensyon. Teka, ano yun? Isang malakas na hiyawa ng pagkamangha ang kumawala mula sa bibig ng mga nakatunghay. Ang buong kalangitan ay tila nagliyab sa kulay pula dahil sa palubog na araw. Ang matingkad na sinag nito ay tumama sa hindi mabilang na mga tore sa loob ng syudad, na siyang nagpakalat ng liwanag sa lahat ng direksyon. Para bang ang buong lungsod mismo ang nagliliwanag sa kulay dugo. Habang ang lahat ay abala sa paghanga, nabibighani sa maringal na tanawin, si Ghislaine lamang ang nanatiling nakatitig sa kastilyo ng may malamig na puot. Cardenio, ang muog na kailan may di malusab, ang kuta na di pa nag-agapi, ang lungsod na sinasabing pinagpala ng Diyosa. Ang lugar na ito na pinupuri sa sanlibot isang paraan, ay minsang nadurog sa ilalim ng kanyang mga palad. Naalala nito ang kanyang nakaraang buhay, walang kahirap-hirap na nilamon ng hukbo ng hari ng mga mersenaryo ang Cardenio sa sandaling magdeklara sila ng digmaan. Nilampasan ni Ghislaine ang lahat ng mga kamahalang hamarang sa kanyang daraanan at nasakop ang Cardenio sa loob lamang ng isang linggo. Isang bilis at bagsik na hindi pa kailanman nasaksihan sa kasaysayan. Noon, binalangkas ni Ghislaine at ng kanyang mga general ang pinakamabilis na ruta patungo sa palasyo ng hari at direkta itong tinahak. Iyon ang dahilan kung bakit walang nagawa ang Cardenio. Ngunit posible lamang iyon dahil iisa lang ang kanyang pakay, ang bagong hari, ang Duke ng Delphine. Mabilis kong nasakop ang Cardenio, pero sa huli, nabigo ako. Hindi ang pagsakop sa Cardenio ang kanyang layunin, kundi ang pagpaslang sa Duke ng Delphine. Ngunit nang makapasok si Ghislaine sa palasyo, wala na roon ang Duke. Hanggang ngayon, hindi alam ni Ghislaine kung bakit wala sa palasyo ang Duke na kaluluklak pa lang sa trono. Ang tanging alam niya ay nabigo siya. Sa tindi ng galit, sinalakay ni Ghislaine ang buong kaharian para hanapin ang Duke ng Delphine. Nagkamali ako. Sana'y umatras na lang ako at pinanatili ang aking mga linya. Sinilaban niya ang hilaga, niyurakan ang timog. Naghasik siya ng lagim sa kanluran, at nilapastangan ang silangan. Mula noon, hindi na siya tinawag na hari ng mga mersenaryo, kundi isang demonyong nagngingit-ngit sa paghihiganti. Ngunit hindi na natiling tahimik ang kaharian ng Luthania. Lumabas ang mga nakatagong kapangyarihan upang harangin siya. Kasalukuyan, nang hindi namamalayan, napangitngit ni Ghislaine ang kanyang mga ngipin habang abala sa pag-iisip. Ang kulay pulang sinag ng takip-silim sa ibabaw ng kastilyo ng Cardenio ay nagpaalala sa kanya sa kulay ng dugong dam-anak mula sa kanyang mga tauhan noong mga panahong iyon. Hanggang ngayon, malinaw pa sa isipan ni Ghislaine. Ang pakiramdam ng pagpugot sa kanyang ulo, kasama ang lahat ng emosyong naramdaman niya sa sandaling iyon. Sa buhay na ito, sisiguraduhin kong hindi natuloy ang kanyang sasabihin dahil may tumawag sa kanya. Binata, mahal na kamahalan. Sa biglaang sigaw ng kanyang mga tauhan, natauhan si Ghislaine at nagangat ng tingin. Ang mga kabayo, na naramdaman ang matinding galit na bumalat sa kanya, ay nagkakagulo at natatarante sa takot.
Kalma, kalma. Agad na pinigilan ni Ghislaine ang kanyang nag-uumapaw na galit at pinakalma ang mga kabayo. Hindi maitago ni Belinda ang pag-aalala sa kanyang mukha. Anong nangyari? Bakit po bigla? Tanong niya. Maging ang iba ay tila nabalot ng tensyon. Nauunawaan naman na sila'y magugulat para silang mga turista sa isang magandang lugar nang bigla na lang nagkaroon ng ganoong kaguluhan. Habang pinipigilan ang kanyang damdamin, napakamot na lang si Ghislaine sa kanyang ulo at ngumiti ng alanganin. Wala ito, ano lang. Ano po yun? Wala, hindi ko lang gusto ang itsura ng kastilyong yan. At bakit naman po hindi? Mas malaki at mas maganda kaysa sa atin. Ayoko noon. Parang nagyayabang, kiba't balikat na sabi ni Ghislaine, na may kasamang panlilinlang sa tono. Napatingin sa kanya ang lahat na may halong pagtataka. Ibig mong sabihin, nagalit ka dahil nainggit ka sa kastilyo? Tanong ng mga kasama niya. Kakaiba talaga ang ugali mo. Hindi ko maintindihan, sabi pa ng mga ito. Sunod-sunod na bulungan ang narinig mula sa grupo. Isang napakababaw na dahilan, ngunit dahil nasanay na sila sa pagiging kakatwa ni Ghislaine, tila tinanggap na lang nila ito bilang isang posibleng katotohanan. Subalit, sina Belinda at Gillian ay hindi lubusang naniwala. Sa unang tingin, mukhang pabigla-bigla si Ghislaine, ngunit kung susuriin, isa siyang taong may sariling mga prinsipyo at plano sa bawat kilos niya. Kailan may hindi pa siya nagpakita ng ganoong matinding galit dahil lamang sa isang walang kwentang dahilan. Tila may gusto pang sabihin sina Belinda at Gillian dala ng pag-aalala, ngunit iwinagayway na lang ni Ghislaine ang kanyang kamay. Ayos lang, ayos lang. Masyado lang akong nadala sa pag-iisip. Halina't bilasan na natin at pumasok na sa loob. Dahil ang pinuno na mismo ang nagsabi, wala nang dahilan para pilitin pa ang usapan. Hindi na nakapagsalita pa ang grupo at mabilis na sumunod kay Ghislaine na nauna nang gumalaw. Kahit lumubog na ang araw, marami pa ring tao ang nagkukumpulan sa harap ng tarangkahan ng kastilyo. Naghihintay sila ng kanilang pagkakataon upang masiyasat. Dahil ito ang kabisera, napakahigpit ng seguridad at masusi ang isinasagawang inspeksyon sa bawat pumapasok. Hinto, ipakita ang inyong pagkakakilanlan. Isang kabalyerong nababalutan ng kumikinang na baluti ang biglang hamarang sa daraanan ni Ghislaine at ng kanyang pangkat. Wala kang mababakas na anumang emosyon sa kanyang mukha, tila ba kahit tusukin mo ng karayom ay walang dugong agos mula rito. Ganoon din ang mga kasamahan niyang nakapalibot, mga bakal na estatwang tila walang buhay. Malayong malayo ang kanilang tindig at oras sa mga gwardyang nakita niya noon nang minsang magtungo siya sa Brevan. Kinuha ng kabalyero ang plaque ng pagkakakilanlan ni Ghislaine. Sinuri niya itong mabuti bago kumuha ng isang mapa mula sa kanyang balabal at inilatag ito. Basalyo ng Margrave ng Ferdium, Baron Ghislaine Fenris. Kumpirmado. Anong pakay ninyo sa kabisera? Mayabang na tanong ng kabalyero, habang nakataas ang kanyang beba. Nang makita ito, napasimangot sina Belinda at Gillian na nasa likuran. Sa normal na pagkakataon, siguradong sinita na nila ito dahil sa kabastusan, ngunit sila'y nag-atubili. Hindi nila tiyak kung ang ganoong asal ba ay katanggap-tanggap sa lugar na ito. Bahagya, silang kinabahan sa bigat ng aura ng dambuhalang kastilyo. Ngunit taliwas sa dalawa, casual lamang na tumanggo si Ghislaine at walang alinlang ang sumagot. Narito ako para sa isang negosyo. Sino ang pinuno ng inyong samahan ng mga mangangalakal? Tanong ng kabalyero, sa pag-aakalang si Ghislaine ay isa lamang gwardiya sa isang grupong pag-aari niya. Isa lamang itong formalidad para sa kanya. Ako ang pinuno. Sandaling natigilan ng kabalyero. Panipi tuldok. Ang ibig mong sabihin, ang baron mismo ang personal na nangangasiwa sa negosyo. Bakit, may problema ba roon? Wala pong problema. Kung gayon, ibigay ninyo ang mga detalye ng inyong mga kasama at ang listahan ng inyong mga produkto. Itinuro ni Ghislaine si Claude gamit ang kanyang beba at sumagot. Alam niya ang detalye ng grupo. At tungkol naman sa mga produkto, hindi naman komplikado ang listahan. Mga pampaganda, ako mismo ang gumawa. Ano? Biglang kumunat ang noo ng kabalyero, huling-huli sa sorpresa sa hindi niya inaasahang sagot. Isa itong napakaliit na pagbabago sa kanyang ekspresyon, na hindi mapapansin kung hindi mo siya tititigan ng maigi. Ngunit dahil ang buong atensyon ng grupo ni Ghislaine ay nakatuon sa kanya, nasaksihan nila ang munting pagbabagong iyon at nakaramdam sila ng kakaibang tagumpay.
Ayan, hindi mo yun inasahan, no? May pagdududa sa mukha, sinimulang siyasatin ng kabalyero ang bawat karwahe. Bagamat kainahinala ang kanyang tingin, tinawag niya ang iba pang mga sundalo upang magsagawa ng masusing paghahanap. Sa kabila ng abala, lihim na humanga si Ghislaine. Disiplinado sila, ganito dapat ang mga sundalo sa aming nasasakupan. Matapos suriin ang ilang karwahe, maingat na nagtanong ang kabalyero, mga pampaganda, sabi ninyo. Oo, ako mismo ang gumawa. Hindi naman ito nakalalasan, di ba? Pampaganda lang yan. Kung hindi ka naniniwala, buksan mo ang isa at tingnan mo mismo. Kinuha ng kabalyero ang isang lalagyan at maingat na binuksan ang takip nito. Inamoy niya ang bango, dumukot ng kaunti gamit ang daliri, at ipinahid ito, ngunit hindi pa rin nawala ang pagdududa sa kanyang mga mata. Mabango nga, mukhang maayos naman sa balat. Gusto mo ng isa, ituring mo ng alaala sa pagbisita sa kabisera. Umiling ang kabalyero, kahit nakaaya-aya ang amoy. Ayaw niyang tumanggap ng isang bagay na kainahinala. Napangisi si Ghislaine at muling nagtanong, alam mo, mahal to. Baka pagsisihan mo kapag hindi mo kinuha. Isa itong luho na hindi mo mabibili sa sahod mo bilang kabalyero. Dahil sa mapang-asar na komento, sumimangot ang kabalyero. Hindi ko kailangan. Sige, kung ayaw mo, wag mo. Basta huwag kang magrereklamo sa huli, ha? Walang sisihan. Hindi na yan mangyayari. Dahil sa pang-aasar ni Ghislaine, matalim na tinitigan ng kabalyero si Ghislaine. Napahalakhak si Kaor sa kanyang nakita. Ayan, mukha na siyang tao. Akala ko isa siyang manikang kahoy na hindi nagbabago ang ekspresyon. Binalingan ng kabalyero si Kaur, at ang tingin niya ngayon ay may bahid na ng pagbabanta. Ang ibang mga mersenaryo, na hindi nalalayo kay Kaur, ay may mga nakakalokong ngisi sa kanilang mga labi. Halatang inis, nagsulat ng ilang salita ang kabalyero sa talaan ng mga pumapasok at sumigaw, makakadaan na kayo. Ngumisi si Ghislaine at sinenyasan ng grupo. Sige na, tara na. Nakalusot na tayo. Sumunod si Belinda sa likuran ni Ghislaine, at binigyan niya ng nakikiramay na tingin ng kabalyero bago magsalita. Ginoong kabalyero, pagsisisihan ninyong hindi nyo yun kinuha. Ano? Ngunit hindi na nagsalita pa si Belinda at mabilis na lumagpas sa kanya. Nang dumaan naman si Claude, binigyan niya ng isang mapaglarong kindat ang kabalyero. Anong problema ng mga taong yun? Bulong ng litong-litong kabalyero, ngunit, ang grupo ay abala na sa pagkamangha sa tanawing bumungad sa kanila sa pagpasok sa kastilyo. Wow! Sa loob ng 3 patong na pader, tila ibang mundo ang kanilang napasok. Mas abala at masigla ito kaysa sa alinmang lugar na napuntahan na nila. Nagkalat ang mga tindahang nagbebenta ng kung ano-anong paninda, at bawat eskinita ay siksikan sa mga tao. Ngayon lang ako nakakita ng ganito karaming tao sa isang lugar, sabi ng isang mersenaryo, at sinang-ayunan naman siya ng iba. Sa sobrang dami ng tao, maaari kang mahilo sa pagtingin-tingin lang. Pakiramdam nila'y isang buhay na nilalang ang buong syudad, humihinga at tumitibok. Hindi tulad sa Brevant kung saan sila pinagtitinginan, dito ay walang pumapansin sa kanila. Marami ring iba na katulad nila ang itsura. Hinayaan ni Ghislaine ang grupo na maglibot-libot at namnamin ang tanawin. Bago tuluyang lumubog ang araw, nakahanap siya ng 2 malalaking popahan. Masyadong malaki ang kanilang grupo para sa isang lugar lamang, at wala ring angkop na mapaglalagyan ng mga karwahe. Pagkarating nila sa popahan, tinawag agad ni Ghislaine si Claude upang pag-usapan ang kanilang mga susunod na gagawin. Una, kailangan nating humanap ng maayos na matutuluyan. Sa dami ng kanilang mga tao at daladalahan, hindi praktikal na manatili sa mga popahan, magastos at hindi rin kumbinyente. Kailangan nilang magtayo ng isang maayos na base sa kabisera, tulad ng ibang mga samahan ng mga ngalakal. Tumango si Claude. Kakailanganin din natin ng tindahan para sa ating mga produkto. Dapat maghanap na tayo ng angkop na gusali. Pagkatapos nito, siguro'y oras na para simulan ang pag-aanunsyo. Paano kung dumalo tayo sa isang salo para makakilala ng mga maharlika? Sumagot si Ghislaine na may tonong walang interes, kailangan ba talaga? Sino kaya ang lalaking pinakita sa manhwa na tila ba'y may mga sugat o dugo sa kanyang mga balat? Hindi kaya ito ang taong paggagamitan ng pangpaganda ng ating bida, gaganda ang kutis at magiging kilala ang kanyang produkto.
O sadyang ganun lang talaga iyon na makakalaban o magiging kakampi ni Ghislaine? Ano sa tingin ninyo mga kamersenaryo? Abangan! Huwag po sana ninyong kalimutan ang mag-like, share, at mag-comment sa ating video. Maraming salamat!